basically, itong mindset talaga, ito yung pinaka something na hindi lahat ng tao talaga dito sa business ng Usana is binibigyan ng focus. Which is for me, ito dapat talaga yung binibigyan ng focus in this business if you wanted to really succeed. No? So, imagine mo, I'm sure nung ikaw, napresentahan ka ng Usana, di ba? Parang may picture ka ng success. Di ba? Sobrang, nung nakita mo yung presentation, di ba? Parang excite ka talaga. So, recently kami, no, na-awardan kami sa Singapore, no? So, ito yung award namin that time. So, piplay ko lang. Mentors! Congratulations! Oh my God! So, syempre shout out kay Mentor Dennis, no? Isa sa mga magagaling mag-video, kumuha, no? Kaya ang ganda-ganda ng video na to. Plus, of course, kila Mentor Diana, talagang grabe, ramdam mo yung excitement. Pero hindi namin naririnig yun sa stage, syempre kasi malayo, no? Nakita ko na lang nung sinend niya yung video na to. So, I'm pretty sure, nung nakikita mo yung mga post ng mga tao dito sa Usana na may mga ganitong klaseng recognition, di ba? Parang ikaw, nangangarap ka din. Di ba? Parang nangangarap ka na gusto mo ring mag-rank advance. Di ba? So tapos, yung sinasabi ng mga tao dito na nag-earn sila ng six figures, parang gusto mo din makuha. Di ba? And makapag-travel sa iba't ibang bansa. No? So kami po, ako personally, I've been into Singapore for almost 5 times na. So kaya nga instead of Singapore ang tawag ko dito sa Singapore is Singa 5. Okay, kasi 5 times na tayo nagpupunta dito. And it will not be possible with you sana talaga. No? So, yung picture na naiisip mo tuloy kapag nakikinig ka ng mga talks about Usana and nakikita mo yung mga social media ng mga taga Usana, parang ito siguro yung mga tao na they're living the life no they've always dreamed of. So kumbaga parang ngayon tuloy ang picture mo ngayon ng success in this kind of business is ganito. Para siyang straight line. No? So parang nagsimula daw sa uh, walang-wala and then ito na, nandito na kami. No? So ako personally, ganyan na ganyan yung experience ko when I was starting in my Usana business. Kaya kanina tinatanong ko yung mga bago kung ano ang anong gano'n na kayo katagal din in the business if you're hitting PPPS because nung bago talaga ako, habang ang dami ko napapakinggan ng mga speaker talaga, feeling ko talaga, alam mo yon parang dali lang siguro nito. Siguro ano, ganyan, bilang lang ako ng buwan, ganyan, makukuha ko din yan. No, gold director, naku, sisiw lang sa akin yan. No, bakit ko naman naisip na sisiw lang yun? Kasi before Usana, I was so marami akong awards, no? Marami tayong nakakot awards nung college. So, sobrang active, no? Nung high school pa lang, I graduated Parañaque Science High School. Tapos nag-PEP squad, naging college president, naging editor ng school publication. And nakuha ko yung pinakamataas na award ng Adamson that time, tinatawag na Campus Leadership Awardee. So, eventually, no, I graduated then also cum laude. No? So, talagang pinagbutihan yung pag-aaral. And sa buong Pilipinas that time, ang pinakamataas was 84%. So ang nakuha ko naman is 82.60%. So sobrang ready na ako talaga that time magtrabaho, no? Or kumbaga mag-work sa field ng nursing. Bukod pa doon, talagang feeling ko fast learner ako, madali ko lang maiintindihan yung Usana. So may ganong picture ako. Yun nga lang, reality-wise, ganito naman din yung itsura ko nung napresentahan talaga ako ng Usana. Stress, haggard, pagod. So wala sa factors isip-isip ko na kapag pala ganito itsura mo, if you start sharing yung ganitong klaseng mga vitamins, more chances hindi ka pala paniniwalahan.
Okay, so parang ang mindset tuloy ng mga tao na ini-introduce ko ng Usana, parang, o ikaw na lang muna kaya, di ba? Ikaw na lang muna kaya mag-take ng product mo. Or ikaw na lang kaya gumamit ng skincare na sinasabi mong maganda. Di ba? Ikaw nga yung mukha mo, hindi mo maayos-ayos, di ba? So, paano masabi na yung produkto nyo talaga sobrang effective? So, I face those kind of challenges. Hindi ko naman alam kasi parang nasa mindset ko lang, ako, cum laude naman ako, siguro naman, kayang-kaya kong gawin talaga yung Usana. So, I was just so happy kasi although sa akin, hindi ko agad makita yung result. Yung mother ko naman, way back noong April 7, 2015, mataas yung cholesterol niya. So, finalo namin yung recommendation ni Dr. Ray Strand. We were surprised kasi after a month, from April to May, nag-normal yung cholesterol ng mother ko. So, parang at that time, wow, sabi ko, totoong effective pala talaga yung Yusan. And we were able to use this testimony no to grow in the business kasi nagtuloy-tuloy pa siya eh. So, 2 years later, after ng laboratory test na yun, mas marami nakapansin na yung mother ko, hindi siya tumatanda, mas bumabata pa talaga siya. And at the same time, no, nung nag-research pa ako about Usana, I've seen people na ang question naman nila is, pag nagtitake ba ako ng mga maintenance drugs, talagang okay ba mag-take ng Usana as well? So, the answer is always yes. No? So, sabi nga dito, okay, may mga vitamins kasing nawawala, like enzyme Q10, vitamin B12, and folate, na kapag nag-take ka ng Usana, no, or ng essentials, talagang nare-replenish siya. No? So, personally ako, I'm taking, huwag po kayo magugulat, I'm taking around 20 Usana tablets na already. No? And yung blood chemistry ko is all normal. And ang exciting part dyan is ako, ang edad ko na po kasi ngayon, I'm turning 35 years old, pero ang lumalabas sa machine ng Fitness First na nagpa-check up ako is ang metabolic age ko is only 17 years old. So ako naman, I've been taking Usana since almost 13 years na. And talagang parang sabi ko, pag hiniwa mong ata yung aking katawan, parang lalabas na sa dugo Usana talaga. Diba? So parang ako talaga, na-proof ko naman talaga no, na maganda na pala yung product ng Usana. And normally, ang questions din na kinaharap ko that time is makakasira ba siya ng liver or ng kidney. So, kaya ako talaga na-push din ako na magpa-ultrasound na rin talaga. And you know, for 13 years of taking Usana products, no, since 2012 until today, ang lumalabas sa ultrasound ko is normal liver, normal kidney. So kung merong taon dapat na sirang-sira ng kidney and liver, dapat ako yun. Pero kita mo naman dito, no, sa lab test talaga nito na normal siya. 6 yung product natin, no, it's really true to its promise na mataas ang absorption rate at hindi siya nakakasira ng kidney and liver. So, going back do sa picture ng success na nai-imagine ko when I was starting, kala ko talaga madali lang talaga siya. Pero, as time passes by, eto na siya. Meron bang mga ano dito, ganyan, na parang na-frustrate ka nung nakita mo talaga na yung pag-iusana mo, hindi pala ganun kadali, no? Ang daming struggles, no? And talagang isa sa mga major struggles siguro talaga. Until today, kapag kumakausap ako ng mga bago and even lumang distributor, ang una talaga na hirap talaga silang makalagpas is yung rejections pa din. So, may mga tao talaga na pag kinausap mo, mahina sila sa rejection. So, pag kunyari, yung friend nila, or maybe yung mismong family nila, nakaramdam na parang ayaw silang suportahan, parang sila na panghihinaan na din ng loob. 'Di ba? And ngayon, may mga tao talaga na hindi lang rejection, no, yung nagiging problem. Kumbaga, syempre, sabihin na natin, naka-invite ka ng marami, so talaga may mga nag-reject, may mag-no sa'yo. So, may mga nag-yes naman, tama? Pero ang masakit, yung mga nag-yes naman, okay, lalo na ito sa mga luma to, no? Nag-yes naman sila, tapos biglang after nila sabihin yes, nag-stay lang sila sa team mo, ilang months lang, tapos ayaw na din nila. So, na-attrition ka na. 'Di ba? So, parang, pag kunyari ito nagpapatong-patong sa utak ng isang distributor, no, yung mga rejection, yung mga na-invite nila, na nag-join naman in the business, pero nawala, parang ang hirap mag-move forward, or ang hirap talaga sumunod. And ngayon, getting all those rejections, getting all those attrition, ano nangyayari sa mga distributors? Nagkakautang-utang.
No, hindi lang minsan utang, talagang sobrang lalim na utang. No, talagang syempre hindi ko natatanungin sino dito yung may mga utang and all, no? Pero I'm pretty sure, no? So sa dami kong mga nakakausap dito sa iyo sana, ang dami ko naririnig talaga ng mga katakot-takot na utang talaga na kinayaharap nila because nga of mga wrong, no, financial decisions. And sadly, di ba, itong mga ganitong senaryo, nagkukos siya ng mga personal problem. Syempre, kung ikaw may utang ka, hindi ka na kumikita din sa business, tapos syempre may mga binabayaran kang bills. So parang iisipin mo tuloy, itutuloy ko ba? 'Di ba? So, hindi ko makakalimutan when I face this kind of problem talaga. Okay? Parang hindi ko alam kung paano pa ako aalis. 'Di ba? Kasi syempre na-caught ka in between na parang nung una, 'di ba? So, maganda naman yung products, tapos parang kumita ka naman ng onte kasi nga nalagpasan mo, nagkaroon ka tao, tapos biglang eto, wala ka na biglang kinikita. So, parang iniisip mo tuloy, paano ba? No, parang naipit ka. And that time, sobrang vivid yun sa utak ko. I wanted to give up my Usana business. Sobrang gusto ko na talagang sumuko. 'Di ba? Kasi ganyan ang grabe na talaga. Nakakatawa nga when binabalikan ko, parang hindi naman pala ganun kalaking utak ko na, pero talagang ramdam na ramdam ko talaga na gusto ko na mag-give up. No, yung napagod ka, you work so hard, tapos yung mga results na ine-expect mo, hindi mo naman nakukuha. And one night, actually hindi sobrang hindi paggabi na nun, parang ganitong oras, okay? So, hindi ko makakalimutan yung moment na gusto ko na mag-give up talaga. Parang sobra na siya. So, hindi na siya kayang ng utak ko, hindi na siya kaya ng emotions ko. Bibigay na talaga ako. And I was so frustrated, pagod na pagod ako, ang dami ko pinipresentahan, ang dami ko kinakausap, tapos wala man nag-no, wala man nag-yes, puro no naman talaga. I told myself, why am I doing this to myself? Pinahirapan yung sarili ko, 'di ba? So, ano ba, bobo ba ako, ganyan. So, naku-question mo na, no? So, I was treating my struggles as a sign to quit, 'di ba? So, parang feeling ko siguro baka ito na, it's the last, 'di ba? And at that time, sobrang iyak-iyak ako ganyan, iyak-iyak na ganyan, no, 'di ba? Parang bumubuhos na yung luha mo, ganyan. Lalakad ako sa ilalim ng Ayala. Okay, so familiar kayo, no? Enterprise, di ba? So meron doon parang bridge, no? Pababa doon. And umiyak ako ganyan. So hindi ko na mapigilan eh. Parang sabi ko, I think it's a sign to stop. So, iyak-iyak ako, iyak lang talaga ako ganyan. Tapos, hindi ko mapigilan eh. Ang hirap talaga nung Yusana for me. And then may nakasalubong ako. Tapos yung nakasalubong kong yun, sabi niya lang sa akin, saan po yung office ng Yusana? Tapos parang nagjo-joke, parang ganyan, di ba? Parang sabi ko, Lord, nagjo-joke ka ba? Di ba? Parang, sino ba ito nagtatas? Sabi niya, hindi na po ba ako naalala? Ako po yung napresenta niyo the other week. Tapos sabi ko, ha? Sabi ko, ganun ba? So, alam mo yung luha mo, bumalik. Di ba? Parang sobrang bumalik siya na parang sabi ko, okay. Di ba? May mga gitong, alam mo yun? So, at the time, parang sabi ko, grabe naman to si Lord. Pakwit na talaga ako pakwit na talaga, tapos biglang may mga ganitong signs, 'di ba? So, at that time, so sabi, oo nga, naalala na kita, sabi ko, nanasak yung luha o ganyan. Ewan ko kung napansin niya pa na lumuluha talaga ako that time. Nasa ko yung luha ako that time. And then, bumalik lang ako ng office, tinor ko siya, and then in-encode ko, then nag-join siya. In that moment, so sabi ko, grabe. 'Di ba? Minsan pala, kahit pala gusto mo na mag-quit, minsan yung mga nangyayari sa buhay, sa pagkakataon sa buhay mo, 'di ba? Hindi mo rin ma-explain na, 'di ba? Pero bakit ko kinukuwento right now? So I'm not sure where are you at your Usana business. Pero ang alam ko lang, physiologically, no, there's a brain's natural response to stress. Na pag sobrang dami na yung rejections mo, or sobrang dami na yung, grabe no, ang taas na nung ang taas na nung pag-handle ko ng emotion. Kasi I still remember, every time na kinukwento ko yung story na yun, naiiyak talaga ako. Pero ngayon, hindi talaga ako naiiyak. Okay, dun sa nangyari sa akin nung gabi niya. Pero, kapag daw pa sobrang dami na yung rejections, kasi
minsan kasi madali lang sabihin dun sa tao na, kunyari, nag-join siya, nakadalawa or tatlong no na siya. So, pwedeng sabihin nung apply niya na, ano ka ba, tatlo lang yan. Pero paano ko sa kanya, yung tatlo na yon, grabe na yung stress na nakuha niya doon. Tama? No? So, kumbaga parang, ngayon, ang nangyayari, hindi mo kasi matansya na dun sa tao, ano ba yung impact ng no na sinabi nung taong, na-experience ng taong na yun. And ang natural response pa naman, okay, ng brain natin, every time na nagkakatrauma tayo, is that, di ba, if I stop now, I won't feel this pain anymore. Yan yung tawag na fight or flight response. Na yung neuroscientists, they say that our brains are wired to avoid pain. When we encounter failure, our brain perceives it as a threat. So kumbaga parang syempre, ayaw na masaktan nung brain mo, yung sarili mo, di ba? Parang para ma-pierce niya. So ngayon, you will just stop, di ba? Or you will just discontinue yung ginagawa mo. And alam mo, sobrang thankful ako sa team na to. Okay, so hindi ko makakalimutan din, there was a time na hindi naman ganun kaganda din talaga yung business ko. Na-invite ako sa kasal, no, ng ating mga mentors dito, no, sila Mentor Dayan at Mentor Marky. No, so parang sabi ko that time, na naka-receive ako ng invitation, hindi ko yun makalimutan kasi isa yun sa mga lowest point of my life na parang sabi ko, hindi naman ganun kaganda yung business ko, tapos parang bigla kang makaka-receive ng mga invitation from isa sa mga idol. Actually, yung mentor nyo, sila Mentor Marky and Mentor Dayan, isa sa mga idol. Kasi nung bago ako, mabilis nilang nakuha yung mga success nila sa business. Parang sabi ko, grabe, na-invite ako. Parang sino ba kami sa iyo sana para ma-invite sa ganitong ka-prestigious na event. Kasi sabi, may biyahe pa kami sa Balisin, ganyan. And sobrang ano nito, very emotional kasi pandemic din doon time na to. So alam mo na yon, yung syempre sabik ka din sa mga ganyan kasi nasa bahay lang kayo all. And hindi ko makalimutan yung memory namin ito. No, na-celebrate namin yung marriage, no, ni la Mentor Mark and Mentor Leo. Na at that time, sabi ko, sarap siguro talaga yumaman. Alam mo yun? So, pina-experience nila sa amin, ano ba yung glimpse ng kung mayaman ka na talaga. So, kung ikaw nahihirapan, if you're struggling right now, magpasalamat ka kasi may team. So, wag mong sarilinin yung problema mo if you're so much discouraged right now. No, go back to your team, go back to your uplines, no, kasi hindi mo alam baka yung mga uplines mo they're ready naman, no, to pick you up kung nasaan ka, no, or kumbaga it will really help you to be encouraged so much, no. So kasi akala mo lang ito ka, you're here. And may gusto ka marating. Kaya ka nga nag-USANA 'di ba? Where you wanted to be, 'di ba? And ngayon, yung point A to point B, the way to go there is your mindset. So ngayon, mahihirapan ka talaga pumunta dun sa mindset, kumbaga dun sa success point na gusto mong mangyari kung gagamitin mo yung mindset na ginagamit mo ngayon. And the only way for you to get to the place you wanted to be is hiramin mo yung mindset ng mga nakarating na doon. So, ganun ka-importante na may mentor. Kaya okay lang ba if yung mentor mo, yung upline mo nandito sa chat box right now, sabi mo thank you. Message mo, talaga maging proud ka na, alam mo, hindi kasi lahat naman dito may napala, alam mo, nagkaroon ng good fortune na andyan pa yung mga uplines nila. So, if your mentor, your coaches, no, yung nag-invite mismo sa'yo nandito, i-message mo yan dyan sa chat box, no? I-flood nyo yung mga itong chat box natin na i-message na mag-thank you ka talaga. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, grabe yung, alam mo yon, yung may mga support system pala tayo na ganyan. Now, kunyari hindi ka nag-chat. Hindi ka nag-chat, 'di ba? Kasi parang wala naman ako i-chat, wala naman ako pagkapasalamatan eh. Paano kung sabihin ko sa'yo na sometimes no support is all the support you need to go. Alam mo, na-realize ko at one point na ang daming mga tao sa USANA, like, ayan, nandiyan sila Mentor Marky, Mentor Dayan, no, yung mga sila Mentor Mads, and even a lot of people pa na na-meet ko dito sa USANA, andyan naman yung supportan kanila. Pero, alam mo sa sarili mo na the best support pala talaga is ikaw pa rin pala talaga
you need to step up. Kailangan mo na supportahan yung sarili mo. And hindi naman sila laging nandyan, 'di ba? Para alalayan ka, step by step talaga na parang, alam mo, parang kang baby, 'di ba? So, syempre may buhay din sila. So, I realized na nung time na na-feel ko talaga na hindi pwedeng umaasa lang talaga ako sa kanila. Kailangan ako din, on my own, I need to support myself. I think, doon ako nag-grow. Diba? And, nung nag-grow ako naman doon sa business ng Usana, dami naka-notice. Like, yung mga ibang friends ko, kasi syempre, that was the time na syempre nilalayuan ko na yung mga hindi naman nag-join. Syempre, ang gusto mo mag-grow sa business. So, talagang yung oras mo doon sa, napupunta lang siya doon sa mga gusto mong mag-join sa business, no? So, ngayon, sa mga tao nagsabi na you've changed, di ba? So, ito lang din yung pwede mong sabihin sa kanila. Di ba? Yes. Di ba? So, haven't you? Di ba? Life changes and requires growth. It's a sign that we are all alive. Di ba? So, I think nung nagtuloy-tuloy ako sa Usana, ito yung na-recognize ko. No? Yung inner circle ko, lumiit siya. But it increases in value. So, don't be discouraged kung ngayon, nilalayuan ka ng mga tao, binablock ka ng mga tao, because aanin mo yung dami-dami mong kakilala, dami-dami mong mga friends na kuno, di ba? Pero sa totoo lang, wala palang value yun. Diba? So, I was just so thankful kasi nung time na na-recognize ko talaga na nung nag-Usana ako, no, talagang nilalayo ako ngayon sa mga walang pangarap, di ba? Sorry for the word, pero parang ganun eh. Di ba? Kasi may mga tao talaga na hindi naman ganun pa talaga kataas yung pangarap nila. No? So ngayon, mapupunta ka ngayon sa mga tao na matataas din ang pangarap nila. So, maliit nga lang kayo, small circle lang kayo, pero kayo talaga yung naging tinahan pataas, di ba? So, kaya nga thankful kami dyan kay Mentor Dennis, di ba? Kay Mentor Trina, di ba? Na parang sabi ko, grabe itong mga tao dito. Di ba? Ito yung mga halos magkakasabay kami na talaga umaangat dito sa business na to. And hindi man ganun karami yung mga closest of friends namin, di ba? Pero sabi ko, at least ito, mapagyayabang ko talaga, ito kaibigan ko to eh. Di ba? So, hindi lang sa good times, pero kahit sa bad times, di ba? Talagang kasama mo sila. Di ba? Kasi, let's admit the reality. Hindi naman lahat ng gusto mo mangyari sa iyo sana, yun yung nangyayari. Pero hindi man mangyari yung gusto mo mangyari, ang tanong, sino yung mga kasama mo that time? Diba? So kaya, alam mo, babalikan mo talaga yan lahat. No? Once na may makukuha ka ng mga success stories mo dito sa isa, na balikan mo talaga lahat ng mga tao na hindi ka iniwan kahit wala ka pa talagang success in the business. Yan talaga. Diba? Yung siguro for me na naging treasure ko, yung naging very good na pinakita sa akin ni Lord nung nag-Usana ako. Now, what helped me to really change my mindset is kalimutan ko yung 2 araw na to. Ano yun? Yung today and yung future. Diba? A lot of people, kaya siguro nahihirapan sila umalis dun sa point A, papunta dun sa point B. Masyado silang nakadikit pa dun sa, past and future yung kinalimutan natin. No? So, masyado silang nakafocus dun sa past. Diba? So, ngayon, pag masyado ka nakafocus dun sa past, hindi mo naman mababago na yun eh. Diba? So, kunyari, ikaw, lumipas na yung panahon, hindi mo, kunyari lang, hindi mo na yung PPPS mo. Diba? So, parang, possible, diba, na ito yung reason mo kung bakit hindi ka nag-i-invite or bakit hindi ka nagpapasok or hindi ka nag-produce, no, kailangan mong points para mag-income sa Usana. Kasi masyado kang naka-attach dun sa past mo. Or, masyado ka na ngayon takot sa future mo. 'Di ba? Na naku, baka pag in-invite ko naman 'to, 'di ba? Baka pag in-invite ko naman 'to, baka mag-quit lang 'to. So ngayon, nasa-stuck ka. So ako, ang tip ko sa iyo, kalimutan mo na yung past mo and yung future. Ang mag-focus ka lang talaga right now is yung today. 'Di ba? Kasi your future depends on what you choose in the present. So very important na maging present ka talaga. Huwag mo na masyado isipin yung past mo and huwag masyado isipin yung future mo. Yes, may mga goal setting tayong ginagawa. Gusto mong maging gold director, gusto mong mag-rank advance, maging ruby, maging emerald, maging diamond. So, yun nga lang, ang tanong muna talaga, ngayong araw, anong gagawin mo? Ano yung ginagawa mo ngayon para lumapit ka doon talaga doon sa goal mo? And you need to stay committed. 'Di ba? Kasi
hindi naman sa lahat ng pagkakataon talaga motivated ka eh. 'Di ba? Darating talaga yung time na parang pagising mo, wala ka talaga sa mood, wala ka talaga sa alam mo yun, sa point na gusto mong kumausap ng tao, parang hindi ako ready for rejections today. 'Di ba? May mga ganyan time. Ngayon, kung pairalin mo yung feelings no before anything else, talagang mahirapan kang gawin yung business. Pero pag ikaw committed ka, kunyari, ang commitment mo talaga sa sarili mo, everyday kakausap ko ng 5. Everyday kakausap ko ng 5. 'Di ba? So, that's what you call discipline. And magugulat ka, grabe yung pwede mo mag-results kapag ganyan ka ako committed dun sa goal mo. So, ngayong 2025, yes, no, talagang 3 months na already yung nakalipas, pero guys, may natitira pang 9 months. 'Di ba? So, magbubuntis tayo ngayon. Sino ready mabuntis ngayon? Okay, so 9 months, di ba? No, so kung ngayon tayo, i-conceive ko sa inyo, ito, pupuntasin ko kayo, di ba lang? Okay, so kung ngayon, mag-start tayong March, di ba? O di mga nga nakakunyari ng December, di ba? Okay, so i-injectionan ko kayo ng mga habits na baka ito yung kailangan mo talaga. Okay, para kung ano man yung gustong makuha by December, may makuha ka talaga. No, kasi your habits will determine your 2025. So pag-usapan natin. So, when you say habits, by the way, kasama na din dyan yung word na sacrifice. 'Di ba? So sabi nga dyan, never trade temporary pleasure for permanent regret. No? So, hindi, konting Netflix lang. 'Di ba? Mga ganyan, 'di ba? So, pwede naman yun, 'di ba, na parang nakakommit ka talaga today sana ng 5 people a day, pero parang tinawag ka ng Netflix. 'Di ba? Or may kung ano kang gustong gawin. So, parang kakalimutan mo ngayon yung goal mo. So, ngayon, may mga kailangan ka talaga i-sacrifice. Or kunyari, even sa tulog, kung dati talaga ang tulog mo 10 hours, baka pwedeng 6 hours muna. No? So kasi, ang problema kapag hindi mo inayos-ayos yung decision mo ngayon sa buhay, tatandaan mo, yung oras natin, hindi naman natin kontrolado. Darating yung time, di ba, na pagtanda mo, hindi mo na kaya magtrabaho. And yung income or yung income or kung magkano yung pera mo right now, so hindi mo alam kung sapat pa yun in the next 10 to 20 years. So mabuti na ngayon na naghahanda ka. It's just like the pagpapapayat, 'di ba? So kung gusto mo magpapayat right now, nakita mo ang sarap ng donut, hindi pwede. 'Di ba? Kasi meron kang goal talaga right now. So yung temporary pleasure na to, wag kang papayag na magpapatalo ka this 2025 dito. Now, ang sagot lang talaga in any goal setting, kung gusto mo talaga na ma-reach yung gusto mong goal, is mag-schedule ka talaga. No? So, you may delay, but time will not. So, i-check mo, ano ba yung mga activities na dapat ginagawa mo talaga? No? So, sige nga, can you chat sa chat box, can you type, ano ba talaga yung activities na ano mo, na dapat na ginagawa mo talaga kung gusto mong may ma-hit ka na goal this year? Ayan. Mag-present, ano pa? Diba? Mag-invite, ano pa? Ayan, sige. Mag-connect. Wow, okay. Mag-connect. Ano pa? Magpakita sa upline, 'di ba? Tama, 'di ba? So, inviting, presenting, push ng products, 'di ba? Ano pa? Attend trainings, no? Sabi ni Kirsch Laila, vital task, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, goal setting, promoting events. O sabi ni Nancy, visit friends, family, sick people, no? So, ngayon, i-check mo, 'di ba? So, ito ba yung mga activities dapat na tinutuloy-tuloy mong gawin siya? And ngayon, kung familiar ka naman pala do sa mga activities na dapat mong ginagawa, meron ba dyan sa activities niya na medyo kailangan bilis-bilisan mo? Yan. No? Kasi baka naman, kunyari, alam mo nga na activity yung connecting to people, 'di ba? Pero does it stop there? 'Di ba? Or medyo kailangan kong i-accelerate, no? Ibig sabihin accelerate, bilisan. So kunyari nakiki-connect ka ng makipagtsikahan ka for like 3 hours or 5 hours, baka pwede pala makakonect ng 15 minutes or less. 'Di ba? So, or kung dati nagpe-present ka ng 3 hours or 5 hours, 'di ba? Baka pwedeng ang presentation pala 30 minutes. 'Di ba? So kasi ngayon,
kung naiintindihan mo pala yung topic or naiintindihan mo pala yung activities na gagawin mo, ang kailangan mo ngayon isipin, everyday, 24 hours lang. Tama, mali? Meron ba dito na bigyan ng 25 hours? Okay, so sobrang mahal ka ng Diyos, no, talagang binigyan ka ng extra 1 hour. So, wala naman. No? Whether mayaman tayo or mahirap tayo, 'di ba? Lahat tayo pare-parehas na 24 hours. Now, if alam mo pala na 24 hours lang a day tayong lahat, then hindi ka pala pwede magbabad sa isang activity or maybe kahit dalawang activity. Kailangan ko medyo i-fast-paced mo siya. 'Di ba? So, kailangan mong bilisan. So, ngayon, ano yung mga kailangan mong tigil-tigilan? Okay, una, ako personally talaga, ako I really suggest, 'di ba, na 'wag masyadong social media. Siguro mag-alat ka talaga ng time frame when you're using your social media kasi sa totoo lang talaga very tempting, no? Yung iba parang hindi kaya ako nagsa-social media kasi dito ako na mamrospect. 'Di ba? Yun nga lang question, after 1 hour or 2 hours na nandiyan ka sa social media, ang tanong, may na-prospect ba talaga ikaw? May nasendan ka ba talaga ng invitation? So kung wala, you're spending too much on it. 'Di ba? Or hindi mo naman talaga na-maximize, wala ka naman talagang na-produce na result nung kaka-social media mo. Okay? So pangalawa, inviting without training. Sabihin nun, so basta ka na lang nag-invite. So hindi ka naman nagpa-train, no? Ano ba yung mga dapat mong sabihin, ano ba yung mga dapat mong gawin, no? Ano ba yung mga right words and mga hindi naman dapat mo sinasabi. Or training ka lang ng training pero hindi ka naman nag-i-invite, o di ba? Mali din siya. Okay, so as much as possible, may natutunan ka din na bago, i-apply mo ng i-apply. Anyway, mag-i-improve naman siya. Doing activities, no, so kumbaga your team should be doing instead na ibang tao pa dapat baka pwedeng sila na yung gumawa kaysa sa iyo, di ba? So baka hanggang ngayon yung upline mo, yung downline mo masyado ng comfortable sa iyo hanggang ngayon ikaw pa din nagpe-present sa downline mo na dapat baka pwedeng siya naman na matuto na siya mag-step up. And number 5, rushing things. Mentor, akala ko ba mentor, sabi mo dapat madali tayo. So kasi actually magkaiba yung bilisan mo sa magmadali ka, 'di ba? So ano 'yun? Ano ibig sabihin ng bilisan mo at yung magmadali ka? No, so kasi kunyari pag sinabi mong kunyari maliligo ka, okay? Magkaiba yung binibilisan mo maligo sa dinadalian mo maligo, 'di ba? Kasi pwedeng binilisan mo, 'di ba? Kumbaga parang mabilis yung pagligo mo, pero pag kunwari minamadali mo sobra, pwede baka may sabon-sabon ka pa, di ba? Ayaw mo naman din ng gano'n. So, as much as possible, binibilisan mo siya, so pero with quality pa rin, di ba? So, Mentor, paano ba ginagawa yun? So, kaya nga, ang ganda na sabi ni Mentor Dayan, Mentor Mark kanina. So, make sure na you're connected with your upline kasi siya rin naman yung pwede mag-comment na, oh, ito kasi kaya ka nagtatagal. Kasi nagfo-focus ka pa masyado sa ganitong aspect, pwede namang start ka na dito, 'di ba? So kaya maganda nagpapa-assess ka sa upline mo. So ito yung mga binanggit mo rin, no? Like magplano ka ngayong araw. So ako, I think it's effective. No, if you're starting your Usana business talaga and may gusto ka talagang makuha, magplano ka araw-araw. Like, okay, sige, bukas. Okay, sige, kasi patapos na yung araw ngayon, di ba? So magplano ka bukas. Sure ka naman, bukas 24 hours eh. So ano yung mga plano na pwede mong gawin? Like for example, pwede ka naman alam mo na yung mga dapat mong kupit, like anong oras ka gumigising, anong oras ka kumakain, anong oras ka nag-work, di ba? Ilang oras yung extra time mo. No, kasi pag gets mo yun, okay, so alam mo rin kung kaya mo ba talaga mag-goal ng ganitong karaming tao na kakausapin per day. So, magplano ka, 'di ba? So, very important na nagpaplano ka talaga before starting the day. Kasi minsan pag walang plano, madalas ang nangyayari diyan pag walang plano yung araw natin, kung ano lang sino lang nag-message sa atin, yun lang din yung nagagawa mo kasi hindi nakaplano eh, 'di ba? So, prospecting sabi kanina, okay, so sabi kanina, connecting to people, so okay naman yun. So yun nga lang, kapag walang oras ang connecting to people, minsan nauuwi yung connecting to people na sobrang haba ng oras. No? Pero ang ending, hindi siya nag-generate ng results. No? So hindi pwedeng sobrang haba din. Okay yung connecting to people. So again, presenting na ano na natin yan. Selling, di ba? So kasama dapat talaga yung kasabi nga ni Coach Trina, Mentor Trina kanina, push your products. Kailangan talaga may time. 'Di ba, na ang focus mo is napupush mo din talaga yung products mo. 'Di ba? Kasi mahirapan ka pag
wala ka pang auto-order. Di ba? Most especially kung yung auto-order mo, hindi mo naman siya personal ginagamit. Di ba? I mean, kalahati lang nung 200 points yung ginagamit mo, di ba? So, and of course, yung mga ganito, keep on attending training. No? And you need to associate yourself with inspiring people. So, which is, yung apply mo, it's one of the first people na nakaka-inspire din naman talaga. Kasi, despite of all the struggles niya dito sa USAN, na nandyan pa siya eh. No? So, kumbaga, pwedeng ano yan, okay? Pwedeng very important yan na kumokonek ka talaga sa kanya. And of course, taking care of your health. So, bawal po magkasakit pag nag-iusan, di ba? So, goal mo talaga right now, go to your, kumbaga parang yung healthiest peak of yourself din talaga. No? Sabi nga, the difference between the rich and the poor is how they use their time. So, ngayon, isipin mo din, okay, kung sobrang yaman mo na talaga, di ba? So, ano ba talaga yung mga dapat na ginagawa mo right now? No? So, kumbaga, iisipin mo din eh, 'di ba? Parang more of doon ka ba sa nagluluho lang, 'di ba? So or talagang iniisip mo na nilalaan mo yung time mo, 'di ba? To something na magge-generate ng more money. So ako, when I was starting talaga, ang mindset ko talaga hindi, etong yung sana nag-work ako after my shift, no yung sana talaga. No, so ang sistema pa nga ng katawan ko that time, no, dahil work ako, parang syempre pagkagising, mag-aayos ka, travel time, pupunta sa trabaho, tapos, ang gagawin ko, yung first break ko, doon ako magla-lunch. Doon ako kakain ng lunch ko. Para, after nung lunch ko, ay parang during my lunch, alam mo ba, doon naman ako natutulog. Grabe, natutulog ako pag lunch, no? So, kasi, kailangan may energy ako para sa gabi. Diba? Kasi sa gabi, after my shift, no, doon ako talaga may kakausapin ng mga tao, no, magpe-present. So, kailangan may energy. Kaya, ang tulog ko lang is nasa 3 hours to 4 hours ng time. And which is for me, no, talaga struggling yung time na yun. But naisip ko kasi, sabi ko ngayon lang naman to. Diba? Anyway, kung dumating yung time, matapatan ng sana yung income ko sa work, then mababawasan ako ng 8 hours. No? May ilalagay ko yun sa tulog or something else. Diba? So, 2022, I think ito yung sa tagal ko na nga din sa iyo sana, no? Parang ang dami ng mga turning points sa business ko dito. Pero nung 2022, ang realization ko naman that time, 2021 po kasi namatay yung father ko. And sobrang depressed po ako that time. Nagka-Bell's palsy ako, kalahati ng mukha ko, hindi gumagalaw. Nung namatay yung father ko, sabi lang ng friend ko sa akin, friend, yung father mo namatay, pero yung mother mo buhay pa naman. So, kaya alam mo yun that time, sabi niya, oh, di, 'di ba, paligayahin mo na lang yung mother mo. So, yun naman din yung ginawa ko talaga. No, so, pinag-birthday ko yung mother ko sa Singapore, pinag-summer ko sa Boracay, nag-New York kami, nag-Chicago, nag-Arizona, nag-Utah, nag-Los Angeles, nag-Palawan, nag-Thailand. And then, 1 month kami nag-London, doon kami nag-Christmas and nag-New Year. And that year, naalala ko talaga, malungkot talaga kami. 'Di ba? And kaya nga kami nagta-travel. No, kasi nga parang malungkot kami. Pero ang nabaliw ako after that year, 2023, nung ni-recap ko yung 2022, wala, 'di ba? Saan ko kinukuha yung pang gastos ko dito sa mga lugar na to? Eh, 'di ba remember that time, hindi ko nga masyadong magawa yung business ng yun sana. So parang sobrang thankful ako na ito na pala yung nagbubunga pala lahat ng efforts na ginawa ko before. 'Di ba? Kasi even hindi ko magawa ngayon yung business ng Yusana ng maayos, 'di ba? Yusana keeps on paying me every single week. O, 'di ba? So, sabi ko grabe, ito pala yung sinasabi ng Yusana na leverage income. Kaya sa lahat ng mga right now, 'di ba, na if you're starting, no, talagang work ka kasi lahat naman 'yan may fruits naman lahat ng effort na ginagawa mo. Now, along the way, dapat inaayos mo na rin yung branding mo. So choose your words carefully. 'Di ba? Always describe the future life you wanted to be. More than others who are listening, remember, yourself is also listening. So, huwag mo sabihin na hindi pa kasi ako diamond, 'di ba? Hindi pa kasi ako ganyan, 'di ba? So, pag sinasabi mo na sinasabi 'yan, 'di ba? Hindi mo lang naman sinasabi yan sa iba eh. Naririnig din niya na sa sarili mo. Alam mo ba, ang mga athlete, ang training is may mga before the event talaga parang kini-visualize nila na nanalo talaga sila dun sa game. And madalas yung mga Olympians na grabe yung practice din sa hindi lang sa physical pati mental, no, normally sila yung nakakakuha no ng mga Olympic medals ganyan kasi kailangan mo i-train yung mind mo na yayaman ka talaga, no, talagang alam mo yun, kahit parang feeling mo hindi ka parang at ease
doon sa sinasabi mo na yayaman ka, pero i-feel mo talaga na parang yun na talaga. Kasi again, yourself is also listening. So okay lang ba sa chat box sabihin mo, yayaman ako? Or, pwede natin palitan, mayaman ako. Yan, sige nga, i-chat mo nga yan sa chat box, mayaman ako, mayaman ako. Diba? Ayan. So, very good, no? So, yan talaga kailangan i-affirm mo. No, you need to have words of affirmations. Along the way, ang mga habits talaga, no, pwedeng ilagay sa schedule mo, even before starting your day, mag-ano ka na ng mga words of affirmation. So, okay lang ba? Mag-unmute, di ba? Mag-unmute and isa-isa nating basahin tong una sa baba. My life is full of blessings. Di ba? Kayo naman, basahin niyo yan. My My life life is is full of full of blessings. blessings. I can do better every day. I I can can do do better better every day. every day. Problems are normal. Problems Problems are are normal. normal. So, alam mo yun? So, imagine mo sa umpisa pa lang. Actually, marami po yan. Pwede kayo mag-search sa internet, words of affirmation. No? Just even before starting your day, pwedeng basahin mo yan ng basahin. You need to trick your mind. Kasi, again, labanan siya talaga ng mindset yung ganitong business. So, the more na mataas yung mindset mo, the more na magsasucceed ka talaga dito sa field na to. Pero, pag ikaw, di ba, parang, naku, hindi ka naman katiwa-tiwala, hindi ka naman medical field, may mga ganyan eh. Parang, naku, mahihain kasi ako, or hindi naman ako maraming friends, no, wala naman akong business background. So, the more na yun ang finifeed mo sa sarili mo, pati ikaw, tumitiklop ka. Pero i-feed mo i-feed sa sarili mo yung words of affirmation na deserve mong yumaman, di ba? Deserve mong magkaroon ng magandang life, deserve mong magkaroon ng bahay, deserve mong magkaroon ng kotse, di ba? So it will really help you, no, to do more actions towards dun sa ginugol mong affirmation, no? And kung hirap na hirap ka talaga right now, magpa-coach ka talaga. 'Di ba? So wala, yun nga yung maganda dito. Alam mo sa ibang mga field may bayad pa yung mga coaching sessions. Kasi imagine inyo sana yung mga coaching sessions natin libre. 'Di ba? Sabi mo na mentor pwede ba magpa-goal setting, mentor pwede ba mag-coach test. Alam mo sa labas, mahal 'yun. 'Di ba? Yung mga ganyang klaseng mga coaching session. Pero again, you right now you have your mentor, sobrang ang dali mong makuha siya. So find someone who can take you to uncharted territories and unleash the greatness inside of you. So, ang daming ganyan. Dami ko lang na-meet sa Usana Business. O, sige yan, yung mga nandito, sila Mentor Trina, sila Mentor Dayan, Mentor Marky, Mentor Dennis. They help people, no? Mentor Mads, di ba? They help people talaga na mag-grow yung mga tao din dito. Di ba? To someone na, kaya minsan nasasaktan ka. Kunyari, kung ikaw kinu-coach ka siguro ng mga tao to kasi parang, naku, kailangan pala ganito, ganyan. Eh, hindi naman ikaw ganyan. No? So, pero you're actually just being unleashed, 'di ba? Na there is something great inside of you na hindi lalabas kung hindi ka alis din sa comfort zone. And you need to find a mentor kasi darating yung time, you'll be also a mentor, 'di ba? Life isn't about how much you keep for yourself, but how much you pour for others. So, kaya gusto mo, goal mo ngayon talaga, kuha ka ng kuha ng mga knowledge ng mga iba't ibang mentors dito sa iyo sana. Kasi darating yung time, magiging mentor ka. And I'm so happy kasi in this business, 'di ba, nakapag-expand tayo sa iba't ibang bansa. Like ito yung mga recent na nag-board director sa amin last year, si Tita Ermi, na parang dati siya hirap na hirap talaga siya. Pero dahil attend siya ng attend every Sunday kasi meron kaming 11 a.m. na International Weekly Huddle. Kasama namin sila Coach Lyra dyan. No, so talagang sabi ko, itong mga small efforts pala na every week na binabago, no, talagang nagte-training, nababago unti-unti yung mindset no nung nila, no, to the point na pag sila na lang kasi syempre kapag after naman training kanya-kanya na naman tayo eh, di ba? So lumalakas sa loob nila to do Usana business and was able to reach, di ba, yung mga higher ranks in your Usana. No? And ngayon, sino dito yung tapos ka na sa PPS mo and may mga tao ka na? Yan, sabihin may mga pwedeng nag-run din ng PPS, type me yan sa chat box. No? So may mga tao ka naman na ina-assist. So, work with the willing. So, ako, yun talaga yung pinakasabihin ko talaga doon kapag may mga tao ka na sa organization mo. So, sino ba yung prospects or downlines no, na spined mo last week? Kasi, baka naman nag-spend ka masyado ng time doon sa mga downlines or sa prospect na di ka naman na-appreciate. So, ayaw mo nun. No? Kasi kapag mag-spend ka ng more time sa kanila, 'di ba? Parang sayang no, parang sana na-spend mo na lang siya sa paghahanap ng bagong prospect, 'di ba? Kasi ang reality diyan,
it's not your job to solve everyone's problem. So stop wasting your energy to reasons, stories, and excuses about why things can't be done. So may mga tao talaga, sorry to say, na talaga sila very toxic talaga sila. Parang grabe, pati yung problema nila sa pamilya, parang ikaw na ngayon yung sumasagot. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng ganun. Kasi pag pati ikaw, sagutin. Kasi minsan, ano, 'di ba, parang nagigil, kunyari, lalo na, kunyari, bago ka sa sana, and then nag-PPPS ka. So ngayon, may mga tao ka ngayon. So syempre, kaya wala kang alam sa leadership. So parang ang mindset mo, gusto mo siyang tulungan mag-PPPS, eh, hindi mapigilan nung in-invite mo na nagkaroon siya ng problema sa ganyan. So minsan, hindi mo ulit nakita yung boundary, no, yung line between ano ba to, isosolve ko pa ba tong personal problem niya or dapat siya na yan. No, so ako, tip ko lang sa inyo, paano man, pag hindi naman siya about you sana na, syempre 'di ba, baka pwede siya na sumagot ng problema na yun. 'Di ba? Kasi hindi ka naman superhero, hindi kasi tatandaan mo, syempre may family ka din, may sarili ka ding life. No, so kung wag ka mag-guilty kung hindi mo ma-solve yung problem niya, 'di ba? So sabihin mo na lang sa kanya na hayaan mo na siya na ang sumolve, 'di ba? No, ng problemang binigay sa kanya ni Lord, 'di ba? Okay, so ayaw mo makialam, 'di ba? Sa test na binigay ni Lord para sa kanya, 'di ba? Kasi para sa kanya naman talaga 'yun, 'di ba? So, kasi pag ikaw i-solve mo yung i-solve kasi parang minsan may mindset tayo na hindi, sige tulungan ko tong taong to, ganyan. Kaya lang problema kasi ang energy natin, limited resources din siya. So, pwedeng mapagod ka talaga, no, doon sa kakaayos mo doon sa taong yun. Pero ang ending, inayos-ayos mo yung taong yun, tapos ang ending pa rin, hindi naman niya ma-figure out talaga kung paano niya i-handle yung emotions niya. Ganun din. So, naubos yung oras mo. So, ayaw mo nang ganun. So, ako, yun yung sinasabi ko pag mga bagong PPPS din, if you're just new in the business, hindi mo role i-correct or i-solve lahat ng problema nung bago mong napa-join. 'Di ba? So, set limitations, 'di ba? Kung ano lang yung pwede mong i-solve, 'di ba? And pag sobrang problematic talaga nitong taong to, maybe you need to start talking to other people, 'di ba? So, making your dream team as well, 'di ba? So, start trusting actions more than words. Ayan, no? So, be careful din. May mga mapapasok ka sa organization mo na hindi ako mentor, ako talaga agilan mo, di ba? Ako talaga, akong bahala sa'yo. No? Ako yung reason bakit ka magda-diamond dito sa'yo sana. So, be careful, di ba? Kasi, madali naman sabihin yan. Pero tanong, nakailang invite ba siya? Nakailang pay-in ba siya? Kasi, paano mo pagkakatiwalaan yung words niya, eh sa actions naman niya, hindi parehas, hindi tugma. So, paano mo yun pagkakataon? So, hindi pwedeng ganon. So, kumbaga, mas magtiwala ka talaga doon sa actions na ginagawa niya. No? So, ngayon, meron bang leader na sa isang araw walang kinausap? Walang ganong leader. Kasi kung totoong leader siya, 'di ba? So dapat siya talagang may kusa siya na today, ito yung list ng tao na kinausap niya, nakatatlong ano siya, presentation, and by the end of this week may pay-in talaga siya. So, yun yung actions na pagkakatiwalaan. Ito, ano talaga to, no? Pwede maging leader. And now, mentor, paano kung karamihan ng downlines ko ganun, parang hindi naman leader type and all. So, tatanda mo rin naman, may metamorphosis na tinatawag. So, maybe, hindi man ngayon, yung tao mo ngayon, hindi pa leader type. Pero darating yung time. Kaya lang kasi ang problem, huwag mong sabayan. Di ba? Ako kasi, nakot ako before dati, sinasabayan ko yung downlines ko dun sa metamorphosis nila. So, syempre, paano kung yung metamorphosis na tagal? Okay, it took them like 6 months, 1 year. So, ikaw natenga ka na, kakahintay sa kanya. 'Di ba? Pero ikaw, kaya mo pala mag-metamorphosis ng 2 months or 3 months lang. 'Di ba? So, iba-iba tayo ng pacing kasi iba naman tayo ng pinanggalingan. So, every success has a process. So, enjoy the journey more than the destination. So, kumbaga parang kapag kasama mo yung mga tao na nagme-metamorphosis pa, syempre make sure naman enjoyable yung moment nyo together. No? Kasi hindi mo masabi darating yung time. Paano pag naging successful, inaway-away mo, di ba? So, ayaw mo naman na ganun. So, syempre, hindi mo solve yung problem niya, hindi mo man bibigyan siya ng 100% of your time, pero make sure that you enjoy your time with your team. 'Di ba? Na syempre yung mga 'yan, 'di ba? Hindi naman 'yan mga points hindi naman 'yan mga business centers lang yung mga kausap mo. Tao 'yan, may mga pakiramdam 'yan. Nararamdaman nila kung ikaw pinapa-feel mo sila na parang wala lang sila, 'di ba? So, well, appreciate mo pa rin sila, i-enjoy mo yung moment, pero hindi nga lang dapat ikaw 100% na focus mo din talaga sa. So, ako, yun yung natutunan ko during may run, 'di ba, na kung bakit kami mga rock. So, yung mga tao sa paligid
dami, pare, downline namin, nagme-metamorphosis pa. So, we make sure na enjoy kami ng moments together. Pero, we also make sure na hindi yung 100% ng time namin sa kanya. I'm not sure if you're getting my point. No? So, may mga tao ba dito na, ay, nagigets niyo? If nagigets niyo type ng metamorphosis. Diba? Kasi, ayaw mo naman ipa-feel do sa tao na dahil nahihirapan siya, ako hindi kita priority, bahala ka dyan. O, diba? Ayaw mo naman na gano'n. Diba? So, syempre, nag-struggle pa siya nagpa-try pa siya na i-develop yung sarili. So, make sure na enjoyable yung moments you together. Diba? So, pero, ikaw, sa mindset mo talaga na mag-focus ka, maghanap ka ng sino ba yung makakasabay doon sa metamorphosis, doon sa pacing na gusto mo, 'di ba? And you need to master the basic skills, 'di ba? So, 'yan, yung alam mo ba, isa sa mga kaya number one talaga yung yes upline. Dati feeling ko hindi naman skill ang pakikinig sa upline. Akala ko talaga ang upline, yes upline, hindi siya skill. Sabi ko, ba't nila sinasabi yung yes upline talaga? I realize skill pala talaga siya. No? Kasi sa pag-close ng deal, 'di ba? Minsan parang syempre pinag-present mo si upline mo, ganyan, 'di ba? Kitang-kita no ng prospect kung ikaw naka-yes upline ka talaga doon sa nag-present. 'Di ba? Kasi sino ba mas binibida mo, yung prospect mo o yung upline mo? Kasi ang magkakaroon ng problema niyan kapag nag-join yung prospect mo pero wala kang yes upline, 'di ba? So mas masusunod si prospect. 'Di ba? Ngayon, pag nasunod si prospect, hindi mo naman alam kung yung mga sinasabi niya din naman talaga is papunta dun sa diamond directorship na gusto mo. So, kumbaga, yung line of command na iiba, nagugulo tuloy. So, hindi nag-work yung system ng ganitong klaseng business. Kasi, tatandaan mo, ang business natin is network marketing business talaga. 'Di ba? So, dito kailangan may line of command. Sino ba dapat talaga yung nasusunod, ganyan. Kasi, ay mentor, paano yun? Ay, syempre, 'di ba, at the end of the day, 'di ba? Okay lang naman na makinig tayo sa mga prospects natin, pero make sure, 'di ba, ikaw alam mo kung paano mo i-build up si upline. Kasi madali lang naman yan. Sabi mo, yes, upline, 'di ba? Attend akong training pero nandito ka nga sa Zoom, 'di ba? Kasi gusto mo yes, upline, pero sa totoo lang, 'di ba? Hindi ka naman pala talaga 100% nakikinig or kine-question mo pa yung mga sinasabi ng mga upline mo. So ang hirap. No? So kumbaga instead na kung pag sinabi niya, oh, mag-invite ka ng 2 ngayong linggo, mag-invite ka ng 4 ng tao ngayon. So ngayon, kapag ikaw, wala ka na yung mga, ano ba yung sinabi niya? O, di ba? So, kumbaga, mas mapapabilis yung business. So, yan, na mga nabanggit naman na to, no, prospecting and inviting, retail, presentation, closing, goal setting. And if ikaw, you are like 2 months na in the business, make sure marunong ka na mag-NDO. No, you need to step up na, ako kasi dati, parang, ay hindi, sige, next time na aaralin yan. Actually, yung iba pa nga, presentation pa rin eh. Di ba, hindi daw marunong mag-present. Hindi pwedeng ganun. So, in this business, huwag ka papayag na, kunyari, 2 months ka na or 3 months ka na sa business, na hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong mag-present. No, make sure na ikaw na magpresenta na, mentor, pwede ba, paano ba, turuan mo na ako mag-present? Diba? And kapag may mga tao ka na, you need to start learning NDO or giving orientation sa mga tao mo. And make sure na matutunan mo kung paano mag-train. Like, ano ba, saan ba ang strength mo? Magturo ng prospecting, magturo ng inviting, magturo ng retailing, ganyan, or ng presenting. Kasi pag hindi ka mag-step up, kung lagi mong iaasa siya sa upline mo, lagi mo siya, mentor, hindi pa kasi ako marunong, pwede ikaw na lang muna. Pwede naman, kaya naman kasi nagagawa naman yun. So yun nga lang, 'di ba? Sino mas gumagaling? Si upline, ikaw hindi ka gumagaling, 'di ba? So hindi mo alam na yung ikaw na, kung ikaw na pala dapat nagpe-present, gumagaling ka kung mausap. Mas nakikita ngayon ng downline mo na ano na ay ganun na upline ko, sige mag-invite pa ako. 'Di ba? So kasi syempre minsan hindi mo mahiram yung ano mo, yung mentor mo kasi busy siya. So ngayon, wala tuloy nagsi-step up, minsan naka-cancel pa yung guest kasi wala kang magpe-present. Ayaw mo ng ganun. Diba? Gusto mo, dumadami kayo na marunong mag-present, marunong mag-orient para mas lumaki ng lumaki ang organization. And marami tayong mga self-limiting beliefs. Like for example, kung bata ka, ang isa sa mga self-limiting belief natin is kaya hindi mo na pala nagagawa yung business ng Yusana kasi wala kang pera. Pero little that you know na yung mga adult naman, ang iniisip naman nila, kaya hindi daw sila nagsasucceed daw, sa Yusana daw, wala daw silang oras. Pero yung mga matatanda naman, ang iniisip na wala silang energy. So, lahat naman tayo talaga. Okay, may mga self-limiting beliefs. Pero kung ikaw, di ba, parang mag-focus ka dito sa mga self-limiting beliefs, mahihirapan ka to succeed. Because, kung titingnan mo naman talaga, in Yusana, no, yung time, yung money, yung health, lahat yung tatlong yan, pwede mo makuha dito eh.
'Di ba? So kung ikaw, no, mag-change ka lang ng mindset. So you're just one mindset away, no, from your success in your Yusana business. So make sure na baguhin mo yung mindset mo. So ako siguro ang tips ko about inviting, marami naman kasing lumalabas na inviting script talaga, 'di ba? Pero alam mo, ang taong maayos ang mindset, madaling maka-invite yan, 'di ba? Kasi pag inayos mo yung mindset mo, like ikaw, parang okay, ano ba yung gusto kong mangyari talaga dito sa business? Kunyari, may parating na event on Friday, no? So, about resurfacing zero. Now, kung maayos ang mindset mo, hindi ka papayag na wala kang dadaling tao doon na makikita. Kasi alam mo na napakaganda ng training na yun. Alam mo na marami mapupulit yung mga tao doon kapag mag-attend sila. Diba? So make sure na magdadala ko ng tao. Kasi what if instead of me na explaining ano yung resurfacing, pag-attend niya dun sa training na yun, na-convince siya, bumili siya. So, sino nakinabang? Diba? Hindi lang naman ikaw yung nakinabang nun, pati yung prospect mo nakinabang siya kasi, wow, diba? I learned something new. And kung ganyan nga yung mangyari sa Facebook, sobrang laki ng pakinabang niya dun sa product na yun. Diba? So, it's all about changing your mindset, no? And when you start inviting them, okay, ako, iba din kasi pag maganda na yung mindset mo eh. Parang ramdam nung kausap mo yung excitement, 'di ba? Kasi there's no perfect invitation naman. So all of the script naman talaga works. Ang talagang importante lang na dapat na element na hindi nawawala dyan is yung excitement mo. Yung mindset mo towards the business. Na parang pag nag-no siya, 'di ba? Ikaw ano bang treatment mo dun sa no niya? 'Di ba? So ako normally kapag nagno-no yung mga kausap ko, syempre pwede mo naman tanungin eh. Parang bakit? Bakit ayaw mo? Ganyan. So doon mo malalaman yung pala, ay, hindi lang siya pwede ngayong Friday, pero next week pwede pala siya. Diba? So, sayang, 'di ba? Ayaw mo naman yung pag nag-no na, 'di ba, is the end of the world na. So, marami na sa team natin yung nakakagawa talaga ng mga rank advancements, no, yung mga gold directorship, 'di ba? So, mga travel incentives, so even ako, personally, ang dami ko na rin naman nakuha talaga dito sa business. So, during pandemic, ayan, may income tayo. And kung sa tingin mo talaga until today, parang hirap na hirap ka pa rin talaga, okay, na ayusin yung sarili mo, 'di ba? Yung mindset mo parang ganyan pa rin siya kadumi, o 'di ba? So ang tanging talaga makakapag-correct din ng mindset mo din talaga is malinis na tubig, 'di ba? So just imagine daw yung maduming tubig, tuloy-tuloy mo lang siya buhusan daw ng malinis na tubig. So eventually mag-overflow yung madumi, no, ang lilipat ngayon doon sa baso is yung malinis na tubig. O, di ba? Iniporta natin yung ano niyan. Iniporta natin yung animation niyan, di ba? No, so, right now, no, yan yung pinaka last message ko to everyone na if you wanted talaga na succeed in this business, make sure na naka-plug in ka talaga sa mga trainings ng Usana, 'di ba? So always be with your mentor, 'di ba? And maximize mo lahat ng mga events, 'di ba? So by attending trainings, keep on inviting people. So marami namang ways of inviting ngayon, 'di ba? Like yung iba personal, face to face, yung iba naman Zoom, no? Ito nga may mga training, pwede rin kayo mag-invite. So make sure na i-maximize yung lahat 'yan, 'di ba? And patapos na ako. Okay? So finally, I wanted always to share, 'di ba? When you run alone, it's called race. But when you run with God, it's called race. So, there are a lot of times in my Usana business talaga na sobrang hirap na hirap talaga ako and hindi ko na maintindihan kung paano ba ako makakaayos ito. Pero isa also na nakatulong talaga sa akin is, of course, prayers talaga. So you wanted to surrender kay God, no, yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kasi minsan kahit kausapin ka ng apply mo, hindi mo pa rin naiintindihan eh, di ba? Pero kapag ikaw sobrang taas ng faith mo sa Panginoon, alam mo grabe, hindi mo makokontrol yung mga mangyayari sa iyo in the business, no? Katulad nga sabi ko sa inyo, di ba? So nag-pray talaga. Sabi ko, imagine mo yun, di ba? Sino mga pag-akala na sa ilalim ng Ayala Bridge, di ba? Or underpass, di ba? May andun yung hihinto sa akin para tumigil sa iyo sana. I'm sure, di ba, kung hindi dumating pala yung taong yun, hindi sabihin, wala ako sa harapan nyo ngayon, di ba? Hindi ako nag-share ngayon dito. No? So, sino namang gumawa ng event na yun, di ba? Hindi yung pinaka-higher person pa sa taas. So, make sure na grabe-grabe lang din yung prayers. No? And panghawakan mo talaga na may magandang mangyayari sa'yo. Kasi nasa Bible naman yun. Sabi, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope in a future. No? So, i-embrace mo yung process. No? So, yeah, you're looking forward na
may magandang mangyari sa Pero right now, 'di ba, i-embrace mo lang yung process, 'di ba? And that bridge, 'di ba, na para ma-embrace mo yung process na is your mindset, 'di ba? So some people see the gap and say, pwede mo sabihin na layo-layo ko pa, I cannot make it, 'di ba? And parang mahirap yung mangyari sa kanya. Pero yung mga nagsasucceed talaga dito, 'di ba? So they just step onto that bridge, no? So kahit natatakot, 'di ba? They embrace yung discomfort, 'di ba? They push forward kahit feeling nila hindi nila alam yung next na mangyari, 'di ba? So okay, ito na yung pinakaiwanan ko sa inyo, 'di ba? So what if everything you've ever wanted is just one mindset shift away, 'di ba? So paano kung dahil babaguhin ko lang yung mindset ko, 'di ba? So alam mo yun, may pwedeng may mangyari sa akin, 'di ba? So instead of seeing yung mga obstacles, 'di ba, sa sign to quit, 'di ba? Ibig sabihin parang minsan kasi ganun tayo, naghahanap tayo ng reason, ako ito, quit na talaga ako, 'di ba? 'Di ba? So think of it as your lessons, 'di ba? So yung mga failures mo, welcome mo sila sa sa journey mo, and you have the power to change your story, 'di ba? You have the power to change your life. And it's your choice, 'di ba? So kung magki-quit ka or ipagpapatuloy mo, because pag ginawa mo siya, 'di ba, your success, 'di ba, yung vision mo can be a reality. So ayan, maraming salamat, no, to everyone na nandito, and I hope na nakapag-share ako ng something valuable, no, na magagamit nyo this week talaga in your Usana business. Okay?